Welcome dito sa channel kapatid. Sandaling huminto ka muna at ibigay sa Diyos ang iyong bigat. Kung pagod ang iyong puso o magulo ang iyong isip, nais ng Diyos na ipaalala sa iyo na naririto siya ngayon nakikinig, nagmamalasakit at kumikilos sa iyong buhay. Hindi ka nakarating dito nang hindi sinasadya. Maaaring ang mensaheng ito ang sagot sa mga panalangin paulit-ulit mong inaalay sa Diyos kahit sa mga panahong halos wala ka ng lakas. Sa oras na ito, pinapawi ng Diyos ang iyong takot at pinapalitan ito ng kapayapaan at pag-asa. Manatili ka hanggang sa huli dahil may mensahe ang Diyos para sa iyo ngayon, isang paalala na hindi kanya iniwan at may magandang plano siya para sa iyong buhay. Kung ang panalangin ito ay nagdala ng kapayapaan sa iyong puso, huwag mo itong sarilinin. Ibahagi mo ito sa iba at mag-iwan ng komento bilang patotoo ng iyong pananampalataya upang mas marami pang makaranas ng lakas at aliw mula sa Diyos. Ngayon, sama-sama tayong lumapit sa Diyos at ipagkatiwala sa Kanya ang lahat sa panalangin. Amang banal, makapangyarihang Diyos, Jehovah Rapha, ang aming dakilang manggagamot, lumalapit kami sa iyo sa araw na ito ng may pagpapakumbaba at lubos na pag-asa. Kinikilala namin na ikaw ang pinagmumulan ng buhay at lakas, at sa iyo lamang kami umaasa para sa kagalingan na kailangang-kailangan ng aming mga katawan at kaluluwa. Panginoon, batid namin na walang imposible sa iyo. Ang isang salita mula sa iyong mga labi ay sapat na upang baguhin ang aming kalagayan, upang ayusin ang nasira, at upang buhayin ang anumang bahagi ng aming pagkatao na nanghihina. Kami ay nagtitipon sa Espiritu bilang isang katawan, nagkakaisa sa pananampalataya, bitbit ang aming mga karamdaman, ang aming mga iniinda, at ang aming mga pasakit sa paanan ng iyong krus. Hinihiling namin na balutin mo kami ng iyong banal na presensya sa oras na ito, punuin mo ang lugar na ito at ang bawat tahanan na nakikibahagi sa panalangin ito ng iyong kapangyarihan na humihilom at nagpapalaya. Panginoon, bago kami humiling ng kagalingan, nililinis muna namin ang aming mga puso sa iyong harapan. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, sa mga pagkakataong kami ay nagkulang, sa mga sandaling napabayaan namin ang iyong templo, ang aming mga katawan. Kung mayroon mang anumang harang sa daluyan ng iyong pagpapala dahil sa aming mga maling nagawa, maling naiisip o maling nasabi, isinasamo namin ang iyong paghuhugas gamit ang banal na dugo ni Jesus. Tanggalin mo ang anumang balakid na pumipigil sa iyong himala na dumaloy sa aming buhay ngayon. Kami ay sumusuko sa iyong kalooban at binubuksan namin ang aming buong pagkatao upang tanggapin ang iyong hipo. Naniniwala kami na sa araw na ito, hindi lamang kami mananalangin, kundi makararanas kami ng makalangit na interbensyon na magpapabago sa takbo ng aming kalusugan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sinisimulan naming ipahayag ang kagalingan sa aming mga pisikal na katawan. Iniuutos namin ang kagalingan mula sa tuktok ng aming mga ulo hanggang sa talampakan ng aming mga paa. Sinasaway namin ang bawat uri ng sakit, karamdaman, impeksyon at kahinaan na sumisira sa aming lakas. Kausap namin ang bawat selula, bawat tissue, bawat ugat at bawat organ sa aming katawan. Maging maayos kayo sa pangalan ni Jesus. Ipinapahayag namin na ang aming katawan ay templo ng banal na Espiritu, kaya't walang karapatan ang anumang karamdaman na manatili dito. Ang anumang bagay na hindi itinanim ng Diyos sa aming sistema ay binubunot namin ngayon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tinutunaw namin ang mga bukol, cyst, myoma at anumang abnormal na pagtubo sa aming katawan. Maglaho kayo sa presensya ng Diyos na buhay. Itinututok namin ang aming panalangin sa aming mga ulo at utak
Pagalingin mo kami sa mga migraine, vertigo, pagkahilo at anumang sakit na may kinalaman sa memorya at pag-iisip. Balansehin mo ang mga kemikal sa aming utak at ayusin ang anumang nerve damage. Dumako ang iyong pagpapagaling sa aming mga mata. Linawin mo ang aming paningin, tanggalin ang katarata, glaucoma at anumang panlalabo. Hipuin mo ang aming mga tainga upang makarinig ng malinaw at alisin ang anumang ugong o impeksyon. Panginoon, dumaloy ka sa aming respiratory system. Linisin mo ang aming mga baga mula sa hika, bronchitis, pneumonia at epekto ng paninigarilyo o polusyon. Humihinga kami ng iyong hangin ng buhay at tinatanggal namin ang anumang hirap sa paghinga. Ipinapahayag namin na ang bawat paghinga namin ay magaan at puno ng sigla. Inilalagay namin ang aming mga kamay sa tapat ng aming mga puso. Panginoon, ayusin mo ang aming cardiovascular system, gawin mong normal ang aming blood pressure. Sinasaway namin ang hypertension, high blood pressure at cholesterol. Tunawin mo ang mga bara sa aming mga ugat at arteries. Patibayin mo ang kalamnan ng aming puso at gawing regular ang tibok nito. Walang atake sa puso, walang stroke, walang aneurysm na mangyayari sa amin dahil ang dugo ni Jesus ang dumadaloy at nagbibigay proteksyon sa amin. Pagalingin mo rin ang aming digestive system, ang aming tiyan, bituka at colon. Tanggalin ang acid reflux, ulcer, gastritis, constipation at anumang sakit sa panunaw. Ibalik mo sa normal ang function ng aming atay at lapay. Sinasaway namin ang diabetes at itinatalaga namin na maging balanse ang aming sugar level sa natural na paraan na idinisenyo mo. Panginoon, hipuin mo ang aming mga bato o kidneys. Linisin mo ito mula sa mga bato at impeksyon. Ipinagpapalagay namin na hindi kami dadating sa punto ng dialysis dahil ikaw ang aming manggagamot na nagpapanumbalik ng aming mga organo sa orihinal nitong anyo. Dumadaloy ang iyong kapangyarihan sa aming mga buto, kasukasuan at kalamnan. Tanggalin mo ang sakit ng arthritis, rheuma, gout at osteoporosis. Pinagtitibay namin ang aming mga tuhod, likod at balakang. Ang bawat kirot sa aming katawan ay pinalalayas namin sa pangalan ni Jesus. Wala kaming mararamdamang sakit sa pagtayo, paglakad o paggalaw dahil binabago mo ang aming lakas tulad ng sa agila. Ngayon naman, Panginoon, humaharap kami sa iyo upang putulin ang lahat ng sumpa ng sakit na namamana. Sa pangalan ni Jesus, hawak namin ang espada ng Espiritu at pinuputol namin ang bawat kadena ng karamdaman na nagpasalin-salin sa aming lahi. Kung ang aming mga magulang o ninuno ay nagdusa sa kanser, sakit sa puso, diabetes o anumang kondisyon, ipinapahayag namin na ang sumpa ay natatapos na ngayon sa amin. Hindi na ito tatawid sa aming mga anak at sa mga susunod na henerasyon. Gumagawa kami ng pader ng apoy sa paligid ng aming DNA at genetics. Binabago ng dugo ni Jesus ang aming dugo. Kami ay bago na at ang kasaysayan ng sakit sa aming pamilya ay napapalitan ng kasaysayan ng kagalingan at mahabang buhay. Tinatanggihan namin ang genetic predisposition sa sakit at tinatanggap namin ang aming spiritual inheritance na kalusugan at kalakasan. Idinadalangin din namin ang aming resistensya o immune system. Palakasin mo ang aming mga sundalo sa loob ng katawan upang labanan ang bawat virus, bakterya at fungi na nagtatangkang pumasok. Magtayo ka ng proteksyon laban sa trangkaso, ubo, lagnat at mga nakakahawang sakit. Sa panahong ito, kung saan laganap ang iba't ibang karamdaman, itago mo kami sa ilalim ng iyong mga pakpak. Ang anumang komplikasyon na nagbabadya ay aming inaagapan sa pamamagitan ng panalangin. Hindi kami tatablan ng malalang sakit. Ang aming katawan ay magiging matibay, masigla at puno ng enerhiya
upang magawa namin ang iyong mga layunin. Sinasaway namin ang espiritu ng kamatayan at ang espiritu ng paghina. Binabawi namin ang mga taon na ninakaw ng sakit sa amin. Kung kami ay nakaratay, kami ay babangon. Kung kami ay nanghihina, kami ay lalakas. Kung kami ay nasa ospital o umiinom ng gamot, dalangin namin na ang mga gamot na ito ay maging kasangkapan ng iyong himala at hindi magdulot ng masamang epekto sa aming katawan. Ngunit higit sa gamot, ang iyong salita ang aming pinakamabisang lunas. Sinasabi sa iyong salita na sa pamamagitan ng iyong mga latay, kami ay gumaling na. Inaangkin namin ito bilang katotohanan na hindi matitinag. Ito ang aming realidad ngayon. Ang sakit ay walang lugar, ang kirot ay walang tirahan, at ang kahinaan ay walang kapangyarihan sa katawan na tinubos ng mahal na dugo ng kordero. Amang Diyos, habang patuloy kaming nananalangin, nararamdaman namin ang pagkilos ng iyong banal na espiritu na parang mainit na langis na ibinubuhos sa aming mga ulo, dumadaloy pababa at pumapasok sa bawat sulok ng aming sistema. Ito ang langis ng kagalakan na pumapalit sa abo ng karamdaman. Tanggapin namin ang iyong kapahingahan. Alam namin na habang kami ay nagpapahinga sa iyong presensya, ikaw ay masusing gumagawa sa aming looban. Inaayos mo ang mga sirang pathways, tinatahi mo ang mga sugat at binibigyan mo kami ng bagong puso at bagong espiritu. Wala kaming ibang sasabihin kundi salamat, Panginoon. Salamat sa kagalingang natatanggap namin ngayon, sa nakikita man namin o hindi pa, dahil lumalakad kami sa pananampalataya at hindi sa paningin. Kung naniniwala kang tinatanggap mo ang pisikal na kagalingan at paglaya mula sa sakit habang ikaw ay nananalangin, i-type sa mga komento bilang pagsang-ayon. Ang aking katawan ay templo ng Diyos at ako ay magaling na sa pangalan ni Jesus. Hayaan itong maging tanda ng iyong matibay na pananampalataya na ang Diyos ay kumikilos na sa iyong buhay sa oras na ito. Panginoong Jesus, matapos naming ilapit ang aming mga pisikal na katawan, ngayon naman ay tumatawid kami sa mas malalim na bahagi ng aming pagkatao, ang aming kaluluwa, ang aming isipan, at ang aming mga puso. Batid namin, O Diyos, na kadalasan ay mas masakit at mas matagal gumaling ang mga sugat na hindi nakikita ng mata kaysa sa mga sugat sa balat. Kaya sa oras na ito, inaanyayahan namin ang banal na espiritu na suungin ang pinakamadidilim na sulok ng aming isipan at ang pinakatagong silid ng aming mga puso. Kumatok ka sa pintuan ng aming mga damdamin at hayaan mong pumasok ang liwanag ng iyong pag-ibig upang pawiin ang lahat ng anino ng takot, pangamba at kalungkutan. Kinikilala namin na ikaw ang prinsipe ng kapayapaan at ang kapayapaan na iyong ibinibigay ay hindi katulad ng ibinibigay ng mundo. Ito ay kapayapaang hindi kayang unawain ng isip, kapayapaang nagbabantay sa aming mga puso at isipan. Iniluluhog namin sa iyo ngayon ang aming mental health o kalusugan ng pag-iisip. Panginoon, marami sa amin ang nakikipagbuno sa mga higante sa aming isipan na walang ibang nakakakita. Sinasaway namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus ang espiritu ng depresyon. Kausap namin ang madilim na ulap na bumabalot sa aming kaisipan, ang bigat na tila dumadagan sa aming dibdib tuwing kami ay gigising, at ang kawalan ng pag-asa na bumubulong sa amin na wala ng saysay ang mabuhay. Sa pangalan ni Jesus, winawasak namin ang kapangyarihan ng espiritu ng kalumbayan. Tinatanggal namin ang damit ng pagluluksa at isinusuot namin ang damit ng pagpupuri. Kung paanong pinalaya mo ang mga bilanggo, palayain mo ang aming mga isipan mula sa kulungan ng depresyon. Hindi kami isinilang upang mamuhay sa lungkot. Kami ay nilikha para sa iyong kagalakan. Ipinapahayag namin na ang kagalakan ng Panginoon ang aming kalakasan. Kung mayroon man sa amin na may chemical imbalance sa utak na nagdudulot ng depresyon, dalangin namin ang
iyong supernatural na pagsasaayos nito ngayon. Isinasamo rin namin ang paglaya mula sa pagkabalisa o anxiety. Panginoon, ang aming mga puso ay madalas na naguguluhan, puno ng takot sa hinaharap at nababalisa sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Patawarin mo kami kung nakakalimutan naming ikaw ang may hawak ng aming bukas. Sa oras na ito, sinasaway namin ang espiritu ng takot at panic attacks. Ang bawat biglaang pagbilis ng tibok ng puso, ang hirap sa paghinga dahil sa kaba, at ang panginginig ng katawan dahil sa nerbiyos ay aming ipinapailalim sa kapangyarihan ng dugo ni Jesus. Sinasabi sa iyong salita na hindi mo kami binigyan ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at matinong pag-iisip. Inaangkin namin ang sound mind ngayon. Pinatatahimik namin ang maingay na boses sa aming ulo na nagsasabing may masamang mangyayari. Pinalitan namin ang mga isiping ito ng iyong mga pangako. Kapag sinabi ng kaaway na kami ay babagsak, sasabihin namin na kami ay higit pa sa mga mananakop. Kapag sinabi ng kaaway na kami ay nag-iisa, sasabihin namin na kasama namin ang Diyos. Panginoon, hipuin mo ang aming pagtulog. Marami sa amin ang ninanakawan ng pahinga dahil sa insomnia at sobrang pag-iisip sa gabi. Sa pangalan ni Jesus, iniuutos namin ang mahimbing na tulog sa bawat gabi. Kaming iyong mga minamahal ay bibigyan mo ng pahinga. Sinasaway namin ang masasamang panaginip, bangungot, at anumang night terrors na gawa ng demonyo upang gambalain ang aming espiritu habang kami ay natutulog. Nagtatalaga kami ng mga anghel na mandirigma sa paligid ng aming higaan. Ang aming pagtulog ay magiging matamis at sa aming paggising, kami ay puno ng bagong lakas at pag-asa. Tanggalin mo ang brain fog at pagkalito, linawin mo ang aming mga desisyon. Bigyan mo kami ng karunungan upang harapin ang bawat araw ng walang takot at pag-aalinlangan. Ngayon naman, Panginoon, dumadako kami sa paghilom ng aming mga puso, ang emotional healing. Alam mo ang bawat lamat, bawat sugat, at bawat peklat na nakaukit sa aming mga puso dahil sa sakit na dulot ng ibang tao at ng mga pangyayari sa buhay. Idinudulog namin sa iyo ang aming mga pusong wasak dahil sa pagtataksil. Kung kami man ay niloko ng asawa, iniwan ng karelasyon o tinalikuran ng kaibigan na aming pinagkatiwalaan, hinihiling namin na iyong paghilumin ang hapdi ng pagtataksil. Napakasakit, Panginoon, na masugatan ng mga taong aming minahal at pinag-alayan ng buhay. Ngunit sa iyo, mayroong paghilom. Tulungan mo kaming bunutin ang ugat ng kapaitan. Ayaw naming mabuhay na may galit at puot sa aming dibdib dahil alam naming lason ito na papatay sa aming kagalakan. Turuan mo kaming magpatawad, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat kaming lumaya sa bigat ng nakaraan. Sa pagpapatawad namin, pinuputol namin ang tali na nag-uugnay sa amin sa sakit na idinulot nila. Ipinapasa namin sa iyo ang hustisya at pinipili naming maging malaya. Yakapin mo rin, Panginoon, ang mga dumaranas ng matinding dalamhati at pighati dahil sa pagkawala ng mahal sa buhay. Ang lungkot ng pangungulila ay tila alon na humahampas at minsan ay nagnanais kaming lunurin. Sa mga sandaling ito, maging kanlungan ka namin. Ikaw ang Diyos ng lahat ng kaaliwan. Punasan mo ang bawat luha sa aming mga mata. Ipaalala mo sa amin na ang paghihiwalay ay pansamantala lamang para sa mga na kay Kristo. Bigyan mo kami ng lakas na bumangon sa bawat umaga sa kabila ng puwang na naiwan nila. Punan mo ang kakulangan sa aming mga puso ng iyong pagmamahal na sapat at umaapaw. Huwag mong hayaang mamatay ang aming pag-asa kasama ng pagkawala ng aming mahal sa buhay. Bagkus, gamitin mo ang karanasang ito upang mas lalo kaming kumapit sa iyo at pahalagahan ang mga taong nananatili sa aming buhay.
Panginoon, isinasa mo namin ang pagpapagaling mula sa mga nakaraang trauma at pang-aabuso. Marami sa amin ang may bitbit na baggage mula pa sa aming pagkabata. Mga sugat na galing sa salita ng aming mga magulang, pang-aabuso na pisikal, emosyonal o sexual na sumira sa aming pagtingin sa aming sarili. Sa pangalan ni Jesus, bumabalik kami sa Espiritu sa mga sandaling iyon, hindi upang manatili doon, kundi upang isama ka doon at baguhin ang alaala. Panginoon, hugasan mo ng iyong dugo ang bawat maruming alaala. Tanggalin mo ang kahihiyan at guilt na hindi naman sa amin. Kung kami ay naging biktima, ipinapahayag namin ngayon na kami ay victorious na kay Kristo. Hindi kami didiktahan ng aming nakaraan. Ang aming halaga ay hindi nasira ng ginawa ng iba sa amin. Ibabalik mo ang mga taon na kinain ng balang. Ibabalik mo ang aming dignidad, ang aming innocence at ang aming tiwala sa sarili. Pinatatahimik namin ang boses ng nakaraan na nagsasabing kami ay marumi o walang kwenta. Kami ay mga anak ng Diyos, hinugasan, pinatawad at ginawang bago. Sinasaway namin ang bawat trigger na nagbabalik ng trauma. Kapag nakakita kami o nakarinig ng mga bagay na nagpapaalala sa masakit na nakaraan, sa halip na kami ay matakot, mapupuno kami ng iyong kapayapaan. Pinagagaling mo ang aming nervous system na laging nakaalerto dahil sa trauma. Tinuturuan mo kaming magtiwala muli, magtiwala sa iyo at magtiwala sa mga tamang tao na iyong ipapadala. Binabasag namin ang siklo ng pang-aabuso. Hindi namin ito gagawin sa aming mga anak at hindi namin hahayaan na mangyari ito sa kanila. Ang sumpa ng pang-aabuso ay natatapos sa henerasyong ito sa pangalan ni Jesus. Kami ay magiging mga magulang at tao na puno ng pagmamahal, kabaligtaran ng mga taong nanakit sa amin. Ang iyong pag-ibig ang magiging modelo namin, hindi ang sakit na aming naranasan. Kung naniniwala kang pinaghihilom ng Diyos ang iyong puso at isipan sa oras na ito at tinatanggap mo ang kanyang kapayapaan, i-type sa mga komento bilang pagsang-ayon, malaya na ang aking isipan at puso. Hayaan itong maging proklamasyon ng iyong kalayaan mula sa mga kadena ng emosyonal na sakit at trauma. Panginoon, habang patuloy kaming nananalangin, idinudulog naman namin ang isang aspeto na nagdudulot ng matinding sakit at stress sa aming buhay, ang aming sitwasyong pinansyal. Alam mo, Ama, na ang kakulangan, utang at kawalan ng kasiguraduhan sa pananalapi ay nagdudulot ng sakit sa aming katawan at isipan. Ito ay nagiging sanhi ng away sa pamilya, ng hindi pagkakatulog at ng matinding takot. Kaya naman, bilang bahagi ng aming kagalingan, hinihiling namin ang paghilom sa aming pinansyal na kalagayan. Hindi kami humihiling ng yaman para sa luho, kundi kagalingan mula sa sumpa ng kahirapan at utang na umaalipin sa amin. Sa pangalan ni Jesus, sinasaway namin ang espiritu ng karukhaan na bumabalot sa aming tahanan. Sinasaway namin ang devourer o ang maninila na kumakain ng aming pinaghirapan bago pa namin ito mapakinabangan. Ipinapahayag namin ang karunungan sa paghawak ng yaman. Pagalingin mo ang aming mga desisyon pagdating sa pera. Kung kami ay naging waldas o hindi marunong mag-ipon noon, baguhin mo ang aming kaisipan ngayon. Turuan mo kaming maging mabuting katiwala. Buksan mo ang mga bintana ng langit at ibuhos ang mga oportunidad na magbibigay sa amin ng marangal na kita. Pagalingin mo ang aming source of income, ang aming mga trabaho, negosyo at mga proyekto. Kung ito ay matumal o nanganganib, hipuin mo ito at bigyan ng buhay. Ipinapahayag namin na kami ay makakabayad sa lahat ng aming pagkakautang. Ang bawat tanikala ng utang ay mapapatid sa pamamagitan ng iyong himala at sa aming disiplina. Ang stress na dulot ng mga bayarin ay mapapalitan ng kapayapaan ng iyong probisyon. Naniniwala kami na ikaw si Jehovah Jireh, ang Diyos na nagkakaloob.
Idinadalangin din namin ang kagalingan sa aming mga relasyon na nasira dahil sa pera o mana. Tanggalin ang kasakiman at inggit sa aming mga puso at sa aming mga kamag-anak. Ibalik ang pagkakaisa. Higit sa pera, ang relasyon namin sa isa't isa ang aming yaman. Pagalingin mo ang mga pamilyang nagkawatak-watak dahil sa lupa o ari-arian. Mangibabaw, nawa ang pag-ibig at pagpapatawad. Bumabalik kami sa iyong presensya, O Diyos, upang tiyakin na walang naiwang puwang para sa kaaway. Sinasaway namin ang anumang espiritu ng paghihiganti at galit na nagtatago sa aming puso. Linisin mo kami ng lubusan. Kung mayroon kaming mga soul ties o hindi banal na ugnayan sa mga taong naging bahagi ng aming nakaraan na hindi nakalulugod sa iyo mga dating karelasyon, mga masasamang impluensya, pinuputol namin ang mga ugnayang ito sa espiritual na pamamaraan ngayon. Binabawi namin ang bawat piraso ng aming kaluluwa na naiwan sa kanila at ibinabalik namin ang anumang bahagi nila na nasa amin. Kami ay buo muli kay Kristo. Wala ng connection ang kadiliman sa aming buhay. Panginoon, protektahan mo rin kami mula sa compassion fatigue o ang pagkaubos ng lakas dahil sa pag-aalaga sa iba. Marami sa amin ang nag-aalaga ng may sakit, sumusuporta sa pamilya at nagbibigay ng lahat ng aming makakaya. Huwag mong hayaang maubos kami. Punuin mo muli ang aming mga baso upang may maibigay kami sa iba. Pagalingin mo kami mula sa pagod ng paglilingkod. Bigyan mo kami ng mga sandali ng pahinga at pag-refresh. Ipaalala mo sa amin na hindi namin kailangang buhatin ang mundo dahil ikaw na ang bumubuhat nito. Ang aming tungkulin ay magtiwala at sumunod, hindi ang magpasan ng lahat ng problema. Ngayon, inihahanda namin ang aming sarili para sa mas malalim pang pagtanggap ng iyong kapangyarihan. Nararamdaman namin ang pagluwag ng aming paghinga. Ang bigat sa aming balikat ay unti-unting nawawala habang ibinibigay namin sa iyo ang lahat ng aming alalahanin mula sa aming kalusugan, emosyon, nakaraan hanggang sa aming bulsa. Lahat ng ito ay nasa iyong mga kamay na may butas ng pako. Tiwala kami na ang kamay na iyon ay hindi magpapabaya. Ang kamay na iyon na nagpakalma ng bagyo ay siya ring nagpapakalma ng bagyo sa aming buhay ngayon. Amang banal, sa pagpapatuloy namin sa panalangin ito, binubuksan namin ang aming espiritual na pandinig. Hayaan mong marinig namin ang iyong tinig na nagsasabing, "Anak, pinatawad na kita. Anak, magaling ka na. Anak, mahal kita." Ang mga salitang ito ay higit pa sa sapat upang paghilumin ang anumang sugat. Ang iyong pagmamahal ang pinakamabisang gamot sa lahat ng uri ng sakit. Ito ang balsamo ng Gilead na humihilom sa mga sugatan. Ibuhos mo pa, Panginoon, ibuhos mo pa ang iyong pag-ibig hanggang sa umapaw ito at dumaloy sa mga taong nasa paligid namin. Pinagtitibay namin ang aming loob. Hindi kami magpapatalo sa lungkot. Hindi kami magpapatalo sa takot. Tumitindig kami bilang mga mandirigma ng panalangin. Ang aming mga luha ay hindi luha ng pagkatalo, kundi luha ng paglilinis at pagsuko sa iyo. At mula sa pagsukong ito, sisibol ang bagong lakas. Ang katatagan na galing sa banal na espiritu ay sumasa amin. Kahit anong bagyo ang dumaan, kami ay mananatiling nakatayo dahil nakatayo kami sa bato na si Kristo Jesus. Iniuutos namin sa bawat demonyo ng karamdaman at sakit ng damdamin na lumayas at huwag nang bumalik. Nilagyan namin ng "Do not trespass" sign ang aming mga puso at isipan gamit ang dugo ni Jesus. Ang lugar na ito ay pinananahanan na ng banal na espiritu. Wala ng espasyo para sa depresyon, wala ng kwarto para sa hinanakit. Puno na kami ng liwanag, at kung saan may liwanag, hindi makapananatili ang dilim. Ito ang aming katotohanan, ito ang aming paninindigan,
Salamat, Panginoon, sa kalayaang nararamdaman namin ngayon. Salamat sa kagaanang dulot ng pagpapatawad at pagtitiwala sa iyo. Ang aming puso ay nagpupuri, ang aming isip ay payapa, at ang aming kaluluwa ay nagagalak, dakilang Diyos. Amang makapangyarihan sa lahat, nagpapatuloy kami sa aming paglapit sa iyong trono ng biyaya. Matapos naming ilapit ang aming mga karamdaman at ang mga sugat ng aming puso, tumatayo kami ngayon bilang mga bantay ng aming mga tahanan. Dala namin ang aming buong sambahayan, ang bawat miyembro ng aming pamilya, mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. Batid namin na ang kaaway ay walang ibang layunin kundi ang magnakaw, pumatay at manira, ngunit narito kami ngayon upang magtayo ng pader na apoy sa paligid ng aming mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, itinataas namin ang estandarte ng proteksyon laban sa lahat ng gawa ng kadiliman. Panginoon, una naming idinadalangin ang pagkakaisa at ugnayan ng aming pamilya. Sa mundong ito, na puno ng pagkakahati-hati, panatilihin mong matibay ang tali ng pag-ibig na nagbibigkis sa amin. Sinasaway namin ang anumang espiritu ng pagtatalo, inggit, sumbatan at maling pagkakaintindihan. Kung mayroon mang lamat sa relasyon ng mag-asawa, magulang at anak o magkakapatid, hinihiling namin na paghilumin ito ng iyong mapagpalang kamay. Huwag mong hayaang makapasok ang espiritu ng pagkakawatak-watak sa aming tahanan. Bigyan mo kami ng pusong mapagpakumbaba upang humingi ng tawad at pusong malawak upang magpatawad. Gawin mong sentro ng aming tahanan ang iyong salita, upang sa bawat pagsubok na dumating, hindi kami maghihiwalay kundi lalo pang magkakapit-bisig. Itinatalaga namin ang bawat sulok ng aming tahanan sa iyo. Binubuhusan namin sa espiritu ang aming mga pintuan, bintana at bubungan ng banal na dugo ni Jesus. Ipinapahayag namin na ang bahay na ito ay santuwaryo ng iyong presensya. Walang masamang espiritu ang may karapatang pumasok o manahanan dito. Sinasaway namin ang bawat espiritu ng karamdaman, malas at kaguluhan na nagtatangkang sirain ang kapayapaan ng aming tirahan. Ipinag-uutos namin sa iyong mga anghel na magkampo sa paligid ng aming bakuran. Maging pananggalang nawa sila laban sa mga magnanakaw, masasamang loob at sinumang may masamang tangka sa aming buhay at ari-arian. Iadya mo kami sa sunog, baha, lindol at anumang kalamidad. Sa oras ng sakuna, ang iyong kamay ang maging aming bubong at kalasag. Idinadalangin namin ang proteksyon sa bawat paglabas at pagpasok namin sa aming tahanan. Sa bawat araw na kami ay maglalakbay patungo sa aming mga trabaho, paaralan o anumang destinasyon, samahan mo kami. Ipinapahayag namin ang kaligtasan sa mga kalsada. Ilayo mo kami sa mga aksidente, banggaan at mga nagmamaneho ng walang ingat. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga sasakyan, na ang mga ito ay hindi magiging sanhi ng kapahamakan, kundi magiging kasangkapan ng aming maayos na paglalakbay. Kung kami naman ay sasakay sa pampublikong sasakyan, balutin mo kami ng iyong proteksyon laban sa mga mandurukot, holdapper at mga taong may masamang balak. Gabayan mo ang aming mga paa upang hindi kami mapunta sa maling lugar sa maling oras. Ang iyong mga mata ay nakatutok sa amin, at ang iyong mga tainga ay nakikinig sa aming pagtawag. Panginoon, nagdedeklara kami ng matinding pakikidigmang espiritual laban sa mga puwersa ng kadiliman. Isinusuot namin ang buong baluti ng Diyos, ang sinturon ng katotohanan, ang baluti ng katuwiran, ang sapatos ng paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan, ang kalasag ng pananampalataya upang wasakin ang lahat ng nagliliyab na palaso ng masama, ang helmet ng kaligtasan at ang espada ng Espiritu na iyong salita. Gamit ang baluting ito, sinasagupa namin ang bawat demonyo na nagdadala ng sakit at sumpa sa aming pamilya.
Sinasaway namin ang bawat pangkukulam, barang, sumpa at witchcraft na ipinupukol laban sa amin. Anumang salitang binitiwan ng ibang tao upang kami ay mapahamak, mamatay o maghirap ay aming winawalang bisa sa pangalan ni Jesus. Bumalik nawa sa pinanggalingan nito ang bawat masamang hangarin at manatili kaming ligtas sa ilalim ng iyong lilim. Binabasag namin ang bawat demonic assignment o utos ng kadiliman laban sa aming kalusugan. Kung may mga espiritu ng karamdaman na itinalaga upang pahinain ang aming katawan, pinuputol namin ang kanilang kapangyarihan ngayon. Kayo ay ilegal na naninirahan sa aming katawan at buhay. Layas! Sa pangalan ni Jesus, na higit sa lahat ng pangalan, lumayas kayo at huwag nang bumalik. Nililinis namin ang espiritual na atmosfera ng aming tahanan. Punuin mo ito ng iyong liwanag upang walang dilim ang makapanatili. Kung may mga bagay sa aming bahay na nagiging portal o daanan ng kaaway, mga bagay na may kinalaman sa okultismo o idolatriya, bigyan mo kami ng karunungan na makita at alisin ang mga ito. Nais namin na ang aming tahanan ay maging malinis at karapat-dapat sa iyong pananahanan. Hinihiling din namin ang proteksyon sa panahon ng mga paggagamot at operasyon. Kung mayroon man sa amin na kailangang dumaan sa operasyon o masusing gamutan, pangunahan mo ang mga kamay ng mga doktor, nurse at lahat ng medical staff. Bigyan mo sila ng karunungan na galing sa iyo upang maging tama at maayos ang lahat ng kanilang gagawin. Sinasaway namin ang pagkakamali sa medisina, impeksyon sa ospital at anumang komplikasyon habang at pagkatapos ng operasyon. Ang operating room ay punuin mo ng iyong presensya. Gawin mong matagumpay ang bawat pamamaraan at mapabilis ang paggaling ng sugat. Ipinapahayag namin na ang aming katawan ay tutugon ng maayos sa gamutan at hindi magkakaroon ng masamang epekto o side effects ang mga gamot na aming iniinom. Protektahan mo rin ang aming isipan mula sa mga kasinungalingan ng kaaway. Madalas, ang labanan ay nasa aming isip. Kapag binubulungan kami na wala na kaming pag-asa, na kami ay mamamatay sa sakit na ito o na kami ay pabigat sa aming pamilya, tulungan mo kaming labanan ito gamit ang iyong katotohanan. Ipaalala mo sa amin na kami ay mahalaga, kami ay minamahal at may plano ka pa para sa aming buhay. Huwag mong hayaang lamunin kami ng takot. Ang takot ay hindi galing sa iyo. Ang iyong regalo ay kapangyarihan at pag-ibig. Palibutan mo kami ng mga awitin ng paglaya. Sa bawat gabi, bago kami pumikit, linisin mo ang aming isipan mula sa mga negatibong balita at pangyayari sa mundo. Dumako naman kami sa proteksyon ng aming kapalaran at destiny. Panginoon, naniniwala kami na bawat isa sa amin ay may calling o tawag mula sa iyo. Hindi kami isinilang upang magkasakit lamang at mamatay. Isinilang kami upang magbigay luwalhati sa iyong pangalan. Kaya naman, sinasaway namin ang anumang humahadlang sa pagtupad ng aming layunin. Kung ang sakit na ito ay balak ng kaaway upang pigilan ang aming paglilingkod, winawasak namin ang planong iyon. Ang aming buhay ay nakatago kay Kristo. Walang premature death o maagang kamatayan na mangyayari sa aming pamilya. Mabubuhay kami ng mahaba upang maipahayag ang kabutihan ng Panginoon. Tatapusin namin ang takbuhin na inilatag mo para sa amin ng may lakas at tagumpay. Idinadalangin namin ang mga susunod na henerasyon, ang aming mga anak at mga apo. Panginoon, sila ang aming yaman. Ipinapahayag namin na ang kanilang kinabukasan ay ligtas sa iyong mga kamay. Huwag mong hayaang maranasan nila ang mga sakit at hirap na aming naranasan. Pinuputol namin ang siklo ng kahirapan at karamdaman. Ipinapasa namin sa kanila ang pamana ng pananampalataya, kalusugan at kasaganaan. Sila ay lalaki na may takot sa Diyos, matatalino, malulusog at matatag.
Ilayo mo sila sa masasamang impluensya ng mundo sa droga, sa alak, sa imoralidad at sa adiksyon sa teknolohiya na sumisira ng isipan. Balutin mo sila ng iyong pagmamahal upang hindi sila maghanap ng pagtanggap sa maling paraan. Italaga mo ang mga anghel na magbabantay sa kanila sa paaralan at sa kanilang paglalaro. Kung naniniwala kang ang iyong pamilya at tahanan ay balot na ng proteksyon ng dugo ni Jesus at ng kanyang mga anghel, i-type sa mga komento bilang iyong pagsang-ayon at proklamasyon. Ako at ang aking pamilya ay ligtas, protektado at pinagpala sa ilalim ng pakpak ng Diyos. Mantu 0. Ito ay magsisilbing tanda sa alam ng Espiritu na ang iyong pamilya ay pag-aari ng Diyos at bawal galawin ng kaaway. Panginoon, sa pagpapatuloy namin, hinihiling namin ang pagpapala sa aming mga guardian angels. Alam namin na nagtalaga ka ng mga anghel para sa bawat isa sa amin. Palakasin mo sila sa kanilang pakikipaglaban para sa amin sa spiritual realm. Salamat sa kanilang hindi nakikitang paglilingkod sa pagtulak sa amin, palayo sa panganib, sa paggising sa amin sa oras ng pangangailangan, at sa pagbubulong ng babala sa aming mga puso. Buksan mo ang aming mga espiritual na mata upang makita namin na mas marami ang kasama namin kaysa sa mga kalaban namin. Tulad ni Eliseo, naway makita namin ang mga karwaheng apoy na nakapaligid sa amin, na nagbibigay sa amin ng kapanatagan na kami ay hindi nag-iisa. Idinadalangin din namin ang proteksyon sa aming kabuhayan at pananalapi bilang pamilya upang magkaroon kami ng kakayahang alagaan ang aming kalusugan. Ilayo mo kami sa mga manloloko at sa mga maling desisyon na maglulubog sa amin sa utang. Pagpalain mo ang gawa ng aming mga kamay. Naway, ang aming kinikita ay hindi lamang mapunta sa pambili ng gamot at pambayad sa ospital, kundi magamit sa pagtamasa ng magandang buhay na iyong kaloob at sa pagtulong sa kapwa. Ang salapi ay magiging alipin namin at hindi aming Panginoon. Ipinapahayag namin ang financial breakthrough kasabay ng aming healing breakthrough. Panginoon, hinihiling namin na puspusin mo kami ng banal na espiritu. Hayaan mong ang iyong espiritu ang maging seal o tatak sa aming noo na nagsasabing kami ay anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu, magkakaroon kami ng kakayahang discern o makilala ang mabuti at masama. Hindi kami malilinlang ng mga bulaang propeta o mga maling aral tungkol sa kagalingan. Mananatili kaming nakatayo sa katotohanan ng iyong salita. Ang banal na espiritu ang magtuturo sa amin kung paano manalangin kapag kami ay nanghihina at hindi na alam ang sasabihin. Siya ang aming mga aliw, tagapayo at kasama sa bawat sandali. Habang tinatapos namin ang seryeng ito ng panalangin, hindi namin tinatapos ang aming pananampalataya. Bagkus, ito ay simula pa lamang ng aming paglakad sa tagumpay. Tinatanaw namin ang hinaharap na may ngiti at pag-asa. Nakikita namin ang aming sarili na malakas, masigla at nagpupuri sa iyo. Nakikita namin ang aming pamilya na buo at masaya. Ang mga report ng doktor ay magbabago. Ang mga test results ay magiging negatibo sa sakit at positibo sa himala. Ang mga sakit na incurable sa paningin ng tao ay maglalaho dahil sa iyong kapangyarihan. Sinasarado namin ang panalangin ito gamit ang susi ng pananampalataya at pasasalamat. Salamat Ama dahil dininig mo kami. Salamat Jesus dahil tinubos mo kami. Salamat Espiritu Santo dahil sinasamahan mo kami. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagsamba ay ibinabalik namin sa iyo ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ikaw ang Diyos na nagpagaling sa amin noon, nagpapagaling sa amin ngayon at mag-iingat sa amin magpakailanman. Wala nang makakaagaw ng kagalingang ito mula sa amin.
Ito ay finished work na sa krus ng Kalbaryo at amin na lamang tinatanggap at isinasabuhay ngayon. Maghari ka sa aming buhay, sa aming pamilya at sa aming tahanan. Ang kapayapaan ng Diyos na lumalagpas sa lahat ng pangunawa ay magbantay sa aming mga puso at isipan kay Kristo Jesus.